Lalabas ako ngayon and naisipan namin ni Mark na pumunta ng Hanamaru. Sushi store yon na nire-recommend sa amin ng mga workmate namin. Kadalasan sa kanila kapag gusto nila ng sushi, ito yung pinaka-famous na sushi shop dito sa may Nemuro, no? May 22 na ngayon, no? Ngayon yung 1 month namin dito sa Japan. And gusto namin i-celebrate yon. Simple celebration lang rin. Kakain kami ng sushi ni Mark. So, samahan nyo kami ngayong araw na to, guys. So, pagpasok nyo dito sa entrance, ganito yung makikita nyo. Ito yung mga iba't ibang klase ng obento nila na sushi. Yung mga sakana rin. Konnichiwa. Video. Iいですか? 大丈夫。はい。周りの人たち映らないようにしてもらえればお願いします。ありがとうございます。はい。はい。So ayun guys, kung makikita nyo dito sa pinaka-table namin, nandito yung mga condiments, no, na ilalagay natin doon sa pinaka-sushi natin. And yung sushi nila dito, napakaraming klase. Bale, ito yung mga menu nila, ito yung prices, ito yung menu. So syempre, since bago pa lang tayo dito kumain sa sushi shop na to, and first time ko lang rin kakain ng sushi, tinignan ko muna kung ano yung pinaka-recommended sa amin ng mga nagsaserve dito sa shop na ito. Bali, ito kasi yung card, no, andito yan naka-ready. Tapos kukunin namin, then isusulat kung ano yung, tama ba bro? Kung ano yung pinaka-order namin dito galing dun sa menu. Then after that, ibibigay namin sa pinaka-nag-serve. Then, ayan na, ire-ready nila yung mismong order namin. Bali, pipindutin mo to para lumabas yung soy sauce. Feeling ko kailangan ko siya damihan kasi ngayon lang ako titikim ng ganito eh. Try nyo na. Haba na ako. Bali, itong tuna with natto, para siyang maki. Pero yung pinakatuna niya, ito, mararamdaman mo yung texture sa bibig na kumakain ka ng raw meat. Kasi medyo malagkit siya. Pero, ang kinagandahan mo, wala siyang lansa. Parang hinangata mo yung meat hanggang sa lumambot yung texture sa bibig mo bago mo siya malunok. Kasi, ano siya eh, tawag doon, meat na meat talaga siya. Parang medyo bubble gum yung texture niya ba. Yan, ganun yung lasa. So next, itry naman natin to boiled tuna
with mayonnaise, no? Boiled tuna with mayonnaise. Nagustuhan ko tong boiled tuna with mayonnaise. Bro, sarap nito. So susunod i-try mo. So ito naman is squid ginger, tapos yung rice. Yung squid, literal na squid na alam mo yung calamares is hindi masyado naluto, no? Para siyang goma, yung texture niya sa bibig. Pero wala talagang lansa. Yan naman yung maganda. Walang lansa, malalasahan mo yung ginger at the same time. Yung nagpapalasa talaga yung soy sauce nila. Kasi dito sa Japan, yung soy sauce nila is hindi katulad nung sa Philippines, no? Kahit onti lang yung ilagay mo, talagang lumalabas yung lasa ng meat doon sa mismong sushi. So itong tea, maganda siya i-partner talaga sa sushi kasi pag uminom ka ng green tea, mawawala yung aftertaste sa dila mo. Siguro mas okay siya kapag tatry ka ng iba't ibang klase ng sushi, no? Kada kain mo, iinom ka ng tea para mawala yung lasa ng last na sushi na kinain mo. Ito naman yung squid and natto gankanmaki, no? Try naman natin siya. Yan, try natin lagyan ng ginger, no? Squid and natto gankanmaki with ginger. Hot na natto, guys, oh. First time ko tikman yung natto. Ito namang squid and natto gankanmaki. Mas masarap siya kaysa doon sa kaninang plain na squid doon sa Japanese rice. Kasi meron siyang seaweed, tapos natto, tapos may onion, onion chips. Tapos yung hiwa nung squid is maliliit. Hindi katulad nung kanina, mahirap nguyain. Parang ngumunguya nung bubble gum. Pero goods pa rin naman. Ayan, guys. Oh. Ito na yung last. Yung kinain ko kanina. Yung tuna with natto. Isang buwan na tayo dito, no, sa Nemoroshi.
umalis tayo last month ng 22, tama no? Kwentuhan lang rin tayo about sa mga experiences natin within our first month dito sa Nemorochi. Bro, anong masasabi mo naman na doon sa isang buwan natin na experience dito? Nakapagod. Nakakapagod doon na, no? Ngayon, pagod pa rin pero medyo nasasanay na. Yun bang, yung ganun na pagod. Yung pagod ka pero parang nasanay ka. Actually bro, sa trabaho kasi namin, bali, share lang din namin sa inyo. Caregiver kami dito sa Japan, no? Lahat naman ng trabaho, lalo na kapag foreigner ka, kapag ka nasa training period ka pa, mahirap naman talaga diba? Mag-a-adjust talaga yung katawan mo bago mo magamay yung pinakatrabaho. Lalo na sinusupervise pa tayo, diba? Ako naman, ang masabi ko, enjoy yung trabaho kasi matagal ko na rin ginagawa yung ganong trabaho, bro. Medyo na-enjoy ko siya. And hindi masyadong naninibago yung katawan ko. Kasi, yun nga, tulad nga sinabi ko sa'yo dati, ginagawa ko na siya matagal na. Ang masaya pang part is may mga kasama tayong Japanese na sobrang babait, no? Bait nila. Tulad yan, binigyan tayo ng bike, bro. Talagang sobrang bait nila. Siguro one day, maisasama namin sila dito sa vlog ko. Kapag ka totally may free time, no? Lalabas-labas kami, yayain namin sila. Ikaw bro, ano may dadagdag mo about sa first month natin? Mababait yung kasama kasi nga may like example, araw-araw may pagkain kami, snacks. May snacks binibigay. Grabe bro, no? Siren, no? Oo. Although may time na naghiwalay kami ni Mark tsaka ni Diana kasi ibang floor. Kasi yung first week namin, Juray tawagin yun eh. Yung Juray parang halo-halo. Maraming pasyente, marami ring mga employee. Tapos sobrang busy talaga doon. Tapos after a week, tinransfer kami sa unit. Tama? Unit. Yung unit naman, dalawang floor, which is second floor and third floor. Ngayon kami ni Mark, naghiwalay kami madalas. Kasi si Diana yung niro-rotate, no? It's either kasama ni Mark or kasama ko. Kasama mo. Bihira kami magsama. Sa second floor and third floor, okay yung mga kasama naming Japanese, no? Lagi tayong binibigyan, bro, walang no? Palya yun, araw-araw yun. Araw-araw, no? Binigyan kaming cake, binigyan kaming mga okashi. Ano yung okashi, bro? Treats, snacks. Ganun. Oyats. Tapos hinahatid kami sa bahay kapag sobrang lakas ng ulan. Grabe, no? Kabait. Sobrang bait. Kaya, although nakakapagod yung trabaho, pero kasi kung yung kasama mo is masarap kasama sa trabaho, magaan kasama sa trabaho, mababait, okay maitungo sa inyo, okay no? Parang pagod ka pero hindi ka totally yung mentally drained, no? Kasi ang sarap magtrabaho. Tapos bukod doon, about sa environment naman, workplace dito sa lugar natin, pinagtatrabaho natin, ano naman masabi mo doon? Unang comparison talaga, walang usok sa sasakyan. Grabe, pre. Totoo, no? Wala yun. Ano pa napansin mo? Ano pa ba? Sobrang tahimik. Sobrang tahimik. Talaga, makakapagpahinga ka, no? Kapag gusto mo matulog sa tanghali, makakatulog ka talaga. May peace of mind, tama. Ako naman napansin ko, bro, yung traffic, ayun talaga yung pinakaisa sa mapapansin mo, no? Hindi ka talaga matatraffic dito. At the same time, walang bumubusi ng sasakyan. Tapos, may mga hayop dito na pagala-gala na napaka-unusual, no? Hindi natin nakikita sa Pilipinas. Ano bro, yung tawag doon, Japanese? Yung kitsune. Kitsune, fox. Shika. Deer. Ano pa, may raven pa dito, no? May raven ba? Uwak ang raven. Kaso na sa Japanese ang raven? Hindi ko alam eh. Hindi mo rin sure. Uwak din natin. Uwak rin. Tapos may seagull pa. Seagull. Seagull, no? Talagang yung mga uwak dito, parang mga maya. Maya ba tawag sa inyo nun, bro? Sa Davao? Maya, yung maliliit na ibon na... maliliit na kulay brown. Naalala ko nung bata kami, mga kaibigan ko. Kinukuha namin yung itlog niyan eh. Bro, sa mga bahay. Alam mo, pintik sa amin yun eh. Pinipintik. Inaano. Ano ba tawag sa amin nun? Hindi ko na maalala.
Tirador. Oo. Tinitirador. Ayun yung tawag sa amin nun. Tinitirador yung ibon, no? Pero ngayon, bro, bawal na yun, no? Oo. Uhulihin ka. Nahuli Pero ka na. ngayon may nakita akong ganun dito eh. Dito? Oo. Ibon dito. ang sinusumpit? Hindi, yung ano ba, yung Maya. Andito. Maya. Oo, Ah. Maya. Kaya kung may mga inspiring na Filipino worker na gustong pumunta dito sa Japan, patuloy nyo lang rin yung pangarap nyo kasi wala namang imposible, no? Siyempre, sabayan nyo ng hard work tsaka dasal. At the same time, kung Japan talaga, kailangan nyo mag-aral ng lengguwahe nila. Kasi unang-una, hindi mag-a-adjust sa inyo yung tao kung kakausapin nyo sila. Out of 100%, siguro ang mga nag-i-English na Japanese, tingin mo ilang percent, bro? Nasa mga 1% lang. 1%? 5%, no? Oo. Siguro sa isang buwan natin, dalawang ano pa lang, hapon pa lang yung marunong mag-English. Oo, grabe, Ang pangit no? pa mag-English Paano nun. mag-English, Mahirap pang oh. maintindihan yan. Yun pa ang isang blessing sa atin, bro, kasi sa work, no? Kahit pa paano, nag-a-adjust Oo, sila. Oo. Yung ibang Japanese kasi, Like, whole, no? oo, May nag-a-adjust talaga. nag-a-adjust talaga. Pero may iba din talagang di nag-a-adjust. Oo, ang bilis magsalita, Mabilis no? talaga, oo. Kasi usually kapag mabilis kasi magsalita yung Hapon, hindi mo na may intindihan yung binabanggit eh, no? Keyword Kailangan talaga. minsan dahan-dahan Oo. tapos malinaw yung sasabihin. Yan. Buti sana kung mabilis tas sabay ng ano ng body language. Body Pero language. walang body language, di mo maintindihan.